Praise the Lord. Good morning. Batiin nyo naman po yung katabi nyo. Dali, dali, dali. Mapalad tayo, nakita pa natin ang isa't isa, diba? Alam nyo, di naman lingid sa kaalaman nyo. Before we start, para maintindihan talaga natin na mapalad tayo. Na nandirito pa rin tayo ngayon, hindi lingid sa kaalaman natin. Sunod-sunod, yung mga sakuna, diba? Hindi ko alam kung may mga mahal kayo sa buhay, sa mga lugar na yun. Pero mapalad pa rin tayo. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magpuri, magpasalamat sa Kanya, itaas ang pangalan Niya. Kaya let us not withhold our praises and worship sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit-higit pa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's sing it out. Sing oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Di mangangamba, di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Amen. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang pahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, di mangangamba, di mangangamba sa kawalan ng pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti. O nawang kabuti, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo sa at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasa. Wala nang ang mahilig ka pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang kailanman, at higit pa. Ang biyaya mo at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling ka pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 oh. Isan pa. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh. Ooh, oh, oh,
sitwasyon, ika'y pupuri. Amen! Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw, come on, let's sing it out. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupuri. Anumang maging panahon, come on! Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging ika'y pupurihin, ika'y pupuri. Anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Come on, repeat after us, say. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Shout it out! Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad. There is no one like our God. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Ever rejoicing, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Yes, God. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Noon, ngayon at magpakailanman. There is no one like our God. Hallelujah. There is no one like our God. There is no one. Like our God.
serving a great, great God. There is no one above Him, no one beside Him, nobody like Him. And siya lang yung katangi-tangiang nilalang, special one, the Holy One, who have defeated death. Namatay si Jesus para sa kasalanan natin. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay nabuhay. And that only means our God is alive. The God we are serving is alive. Lumilindol sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Maging sa ibang bansa nararamdaman yung sakuna. But in spite of all of that, I'm proud to say, my God is alive. Christ na pinaglilingkuran natin, wala tayong karapatan para bigyan siya ng patay na pagpupuri. Kung yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay, wala tayong karapatang magbigay sa Kanya ng patay na pagpupuri. He must be forever glorified. Our God is risen from the grave. Our God is alive. Why don't you close your eyes right now? Magsimula ka sa paghingi ng kapatawaran. Sa gayon maging handa yung puso natin sa pagbibigay sa Kanya ng papuri at pagsamba. God, I know you inhabit the praises of your people. Give us clean hands. Give us pure hearts. Gusto ka naming bigyan ng heaven-shaking worship. Bilang isang pamilya, nais namin iparating sa inyo ang aming pagsamba, ang aming papuri, ang aming pagdadakila, ang aming pasasalamat sa inyo, sa inyong hari ng mga hari, sa inyong Diyos ng mga Diyos, sa inyong Panginoon ng mga Panginoon. Wala nang makahihigit sa iyo, walang makapapantay sa iyo, sapagkat ika'y walang katulad. Wala nang ibang pangalan sa sulong ng langit na sukat namin ikinaligtas, Panginoong Hesukristo. Kaya sa mga umagang ito, buong puso kaming nagpapasalamat sa kabila ng sakuna, paglindol sa Cebu, sa Davao, sa Zambales. We are here to worship you, to honor you, to give you the worship that you deserve, O God. Kaya Panginoon, sa lahat na may karamdaman ngayon, kagalingan ang iyong igawad, buhay ang aming Diyos. Sa lahat ng humihingi ng tunay, tapat na kapatawaran, let there be forgiveness in Jesus' name. Sa lahat na nagdidesire ng totoong pagbabago, ng totoong transformation, in Jesus' name, let there be transformation. Sa bawat isang sugatan ng puso, durog ang puso, mend their broken heart. Turn their lives upside down. And Lord God, we are ready now to worship you. We are ready to shake your throne by our worship. Kaya kalugdan mo ang iyong mga anak. To you all the glory, honor, praises. In Jesus' name, amen. The moon and stars, they wept. The morning sun
fallen, His blood poured out for us, His body on the cross, the weight of every curse upon Him. Everybody sing. When the final breath He gave, when the final breath He gave, as heaven looked away, the holy God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now that we're rejoicing, our resurrected King has rendered you defeated. We sing, forever He is glorified, forever He is lived, forever He is alive, He is alive, forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is. The ground began to shake. Whoa, the ground began to shake, the stone was rolled away, His perfect love could not be overcome. Now that we're rejoicing, our resurrected King has rendered you defeat. Everybody sing, raise your voice. Forever, yes, Jesus is Lord. Jesus is lifted high, forever He is risen, He is alive. My God is alive, He is alive, forever, forever. He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen, He is alive, He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb was overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Come on, you sing. Lamb was overcome. We sing. We sing hallelujah. Jesus. We sing hallelujah. We sing hallelujah. In the middle of the storm, we sing hallelujah. In the middle of our challenges, in the middle of our struggles, sa hirap, sa ginhawa, kumulugman, kumidlat, lumindol man, matindi man ang bagyo, we will raise our hallelujah. We will sing hallelujah to the
King of Kings, the Lord of Lords, the one who has defeated the grave. Come on, church, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. Come on, church, just sing hallelujah. We sing, raise your voices, you sing hallelujah. The Lamb, come on, church. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Come on, forever we sing. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. Yes, Jesus is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Raise your voices. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever. Come on, church, raise your voices. From the bottom of your hearts, through the depths of your soul, papurihan natin yung Diyos na nagpalaya sa atin. Itaas ang ngalan ng Diyos na nagsagip sa ating mga buhay. Itaas ang ngalan ni Jesus na nagbigay sa atin ng kagalingan. Come on, we sing forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Come on, church. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Come on, church. Let's welcome the presence of the Lord in this place. We sing I can feel the presence of the Lord in this place. We sing hallelujah. Make way for the King of Kings, for the Lord of Lords. Jesus is here. The mighty God is here. Give glory to the King of Kings. Make way to the Lord of Lords. Move in this place. Move in this place, Jesus. We sing hallelujah. Move in this place, oh God. We sing hallelujah. Turn lives upside down, oh God. We sing hallelujah. Move in this
this place. The Lamb was The Lamb is here. The mighty God is here. The Holy One is here. Can you feel the presence of the Lord in this place? Jesus, Jesus, Jesus is here. We praise you, Jesus. Thank you, God. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa kapatawaran mo. Salamat sa paglilinis mo sa amin. Salamat sa victory. Salamat sa healing. Salamat sa deliverance. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa blessing. Salamat sa transformation. Forever. Palakpak sa Hari ng mga hari. Palakpak sa Panginoon ng mga Panginoon. Palakpak kay Jesus na nagawad sa iyo ng kagalingan. Na nagawad sa iyo ng kalayaan. Nagawad sa iyo ng proteksyon. Ng kaligtasan. Ng kapatawaran. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na buhay. Salamat araw na to. Salamat sa itong sa aming buhay. Salamat sa mga opportunities. Salamat sa mga pangungusap mo sa amin sa iba-ibang mga kaparaanan. Nalain ko lang, Panginoon, na mag-respond kami positively at mag-cause ito ng adjustment, correction sa aming buhay. Lord, marami na po nangyayari. Marami doon, Lord, ay nakatala na sa iyong mga salita. Habang napipinto po ang iyong pagbabalik, marami pang mga bagay na pinangako mo. Habang kami nasa rito sa lupang, hindi pa po namin nararanasan, naaangkin, at napapamuhay. Father, Lord, again, may this message be written upon our hearts through your Holy Spirit, and may it inspire each one of us, hindi lamang po sa mga nakikinig this morning sa physical church, but also mamayang hapon sa digital church. Response in a such a way na magkaroon po ng urgency at paglalim ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. And acting accordingly, Lord, in obedience sa iyong salita. Ganon din naman, Panginoon, kung mayroon po mga karamdaman,
Kasama po ang emotional na karamdaman, spiritual na karamdaman, na dinidesire nila na may mabago at gumaling. As they reach out sa iyo, mag-reach out ka rin po sa amin and touch every part of our body, emotionally, spiritually too, at gumawa ng kagalingan at palaksi ang aming katatawan, pangangatawan, at i-restore ang mga years po na wala. Father, basbasan mo ang mga isipan namin, mga puso. Anoint mo rin po, O Lord, ang aming mga isipan at alisin mo ang mga veil, both sa aming mind and heart na linagay ni Satan na will make us, each one of us, Lord, difficult to understand yung mga aral mo, paalala mo. God, salamat itong aking samot-dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Reading from Joshua 17 verses 14 ang 18 sa Contemporary English Version. One day the Joseph tribes came to Joshua and said, "Why didn't you give us more land? The Lord has always been kind to us." Magsabi nga, the Lord has always been kind to us. And we have too many people for this small region. Joshua replied, "If there's not enough room for you in the hill country of Ephraim, then go into the forest that belong to the Perizzites and the Rephaim. Clear out the trees and make more rooms for yourselves." 16. They replied, "Even if we do that," they answered, "there still won't be enough land for us in the hill country, and we can't move down into Jezreel Valley, because the Canaanites who live in Beth-shan and in other parts of the valley have iron chariots." 17. "Your tribes do have a lot of people," Joshua admitted. "I'll give you more land. Your tribes are powerful. 18. "So you can have the rest of the hill country, but it's a forest and you'll have to cut down the trees and clear the land. You can also have Jezreel Valley, even though the Canaanites there are strong and have iron chariots. You can force them to leave the valley." Lahat nga magsabing you can force them to leave the valley. Pwede na po kayo umupo. This past 2 months to 3 months ay naging sobrang perilous, dangerous, trying, na-cause ang anxiety, fear, sa lahat sa atin. And nakikita natin na patuloy na lumalaganap ang kasamaan, ang corruption, ang greed, ang pag-abuso ng authorities. Those who are in power, mga mayayaman, kita natin ang pag-aabuso din nila. Pagkamalit lang ang ninakaw mo, mabilis ka makulong. Malit na kaso, mabilis ka makulong. Pagka-vlogger ka, nakapagsalita ka na hindi maganda laban sa government, ang bilis mong hulihin. Pero yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon hanggang ngayon, ay hindi pa rin nakukulong. At sabayan pa natin yan ng mga bagyo, ulan na marami pong mga napipinsala, mga kabuhayan at mga tahanan. Then of course, mga lindol. Siguro naman, nakikinig tayo, balita at nagbabasa tayo. Luzon at Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao pong mga lindol. At hindi po yung mahihinang lindol na parang hiniheli ka lang. Talagang magigising ka. At nakakasira ng mga tahanan. As a matter of fact, marami-rami na rin po ang namatay. Lalo doon sa Bago ba yun? Cebu. Bogo. At ang gulat, mga kapatid, o pagtatanim po ng mga question na ating isipan, the other day, merong tiga Weather Bureau ba yun? O
sa ahensya na nagmo-monitor ng earthquake, sabi niya, iba-ibang mga faults ang gumalaw. Iba yung sa Luzon, iba yung sa Visayas, iba sa Mindanao. Meron silang binanggit na Surigao Fault, meron binanggit na Philippine Trench Fault, Philippine Deep Fault. Kung sino-sino yung mga binibigyan ng fault, wala akong nabasa na yung mga pangyari nun ay fault ng tao. Fault ng congressman, fault ng senador, fault ng presidente, fault natin. Puros, ang daming sinisisi, kung sino-sino nang sinisisi. Pero ICC ng sarili na silang dahilan. And just this morning, I came across yung verse ng Zephaniah 2:4. It's about yung destruction sa Gaza. Siguro, aware ba kayo sa nangyari sa Gaza? Hopefully, sana may kasunduan na. Seems, papakawalan na yata yung mga buhay na hostages. Mayroon pa yata 20 at 30 pampatay. Namatay na, pati buto nun ay babalik. Kaya nabalitaan ko, ang dami ng mga Philistines mula sa iba-ibang lang nagsisibalikan and they found their place at total destruction. Kaya, hindi ko alam kung nabasa niyo yung post ko. Kanina lang, sabi ko, are we living in this time prophesied by Zephaniah na abandoned na ang Gaza, destroyed ang Gaza? Hindi ko alam kung ano ang maging reaction natin na tila bagang mga nakatala sa Bible, si Luzbey binanggit din kanina, nagaganap na sabay-sabay. Siguro first time lang natin experience to. Grabe mga bagyo, pagbaha, dami nagsasuffer. Then, earthquake, yes, may mga earthquake noon, pero hindi ganito kasabay-sabay at hindi ganito kalalakas. Sabi ko nga sa asawa ko, kasi yung earthquake doon sa Cebu, mababaw, kaya grabe ang yanig, daming distraction, daming namatay. Pero, mabuti pa rin sa Lord, dahil bagamat sa Mindanao, 7.4. Grabe yan, lakas noon. Buti lang malalim. Kung mababaw yan, sabi, kanina lang yung kapatid ko sa California, may pinost sa GC namin magkakapatid. Sabi niya, in just 2 weeks alone, 9 earthquakes ang tumama sa Pilipinas. Then meron nakasulat doon, be ready with your go bags. Alam niyo yun? Di ba noon, tinuturuan tayo, kung may baha, may earthquake, dapat may nakalagay na sa go bag. No, sa go bag, mga emergency na pagkain, damit, nandun mga diploma natin, birth certificate, insurance, bank book, may mga mahalagang dokumento na kailangan na pagka lumindol malakas, mabibit-bit mo kaagad yon na hindi mababasa dahil plastic. Pumasok sa aking isipan, okay, na-orient tayo sa mga ganung bagay na dapat parating ready yung go bags natin. Dahil pagka may sunog din, important. Kaya hindi ko alam kung lahat tayo rito may go bags. Spiritually, kung may mabibigat ba na pangyayari, ready ba tayong pumunta sa langit? Kung sakaling namatay ka, tuloy kay Ezra, no? Nangyaring aksidente niya 1 week ago, 2 weeks ago, nasa Bicol siya nung pabalik. Kaya wala siya nung isang Sunday. Ready ba tayo? Alam natin, tumunog ang trompeta, pumikit ang mata, tanggap tayo ni Lord. And in the middle of mga ganyang pangyayari, ito yung malungkot Sunod-sunod na mga hindi magagandang mga sakuna.
Tama sinabi ni Luz, no? Ba't ganoon? Pagka meron nangyayari, doon lang, I think si Claire din yata noon, doon lang tayo tumatawag na Lord, Lord. Hindi ko alam kung anong epekto nung sakaling bigla kang pumikit, Lord, deads. Hindi ko alam kung ready ka talaga noon. Meron ako nabasang post kahapon. Marami nagsisimba regularly, pero hindi nila alam, wala sa libro ng buhay ang pangalan nila. So sad. Hindi ko alam kung nabasa ninyo. Regular daw sila nagsisimba, sabi nung nagsulat, pero hindi nila alam, wala sa libro ng buhay ang pangalan nila. Yun ang masakit. Kala mo, papunta ka ng heaven. So sa gitna naman pangyayari noon, at siguro naman, kung believer ka talaga ng Bible, alam mo, malapit na talagang dumating si Lord. Kahit paano ba, meron ka na ba na-i-enjoy sa mga pangako ni Lord? At ang isa sa mahalagang pangako, kapatid, lalo dumarating ganitong panahon, ay yung sinabi sa Acts 16, no, sa pagitan si Paul at mga jailers. Sabi ni Paul sa mga preso, mga jailers, kayo at ang inyong buong sambayanan ay maliligtas. Pangako ni Lord yun eh. Nandun ka lang ba? Papunta lang ba kayo doon? Tulad ng message natin last Sunday. Sabi ni Paul, Lord, I'm on my way. Last Sunday, pinag-usapan natin about unconquered but claimed. It's about having those visions, those dreams, those plans na hindi pa nangyayari. Mga gusto mo, mga desires mo, mga minimithi, mga pinaplano pero hindi pa nangyayari. But this morning ay pag-uusapan natin yung, hey, walk your talk. Hindi na ito yung mag-isip ka lang, magplano ka lang malaginip, kundi dapat mangyari na. Magsabing dapat mangyari na. Yung title ng message natin this morning is about possessing our possessions. So sa Joshua 17, ating mga talatang nabasa natin from verses 14 to 18, ito yung nakapokus sa isang tribo, sa isang pamilya na nagmula kay Joseph. Siguro naalala nyo, no? Yung Joseph na the dreamer. Ito yung mula sa anak niyang si Ephraim at si Manasseh. And mapapansin natin, meron silang complaint. Naalala nyo, binasa nyo kanina. Sabi nila kay Joshua, kay Joshua, Joshua, ang dami namin. Ba't ito lang yung para sa amin? Siguro, nangyayari sa inyo yan. Lord, ang dami kong anak. At ito lang kinakain namin. Ito lang ang bahay namin. So this morning, I want to challenge you. Tama lang yung puros plano, tama lang puros isip. Tama lang yung puros desire. Gusto mo makaisang pamilya mo, wala ka namang ginagawa. Hindi ka naging magandang halimbawa sa kanila. Hindi ka nagsisipag. Hindi mo pinaglalaban faith mo. Gusto mo magkaroon ng maayos sa profession para naman makatulong sa parents mo at may aahon sila. Daddy, wag ka lang mag-tricycle. Mami, wag ka lang maglabandera. May trabaho na ako. At magandang trabaho ko. Dahil yung paghihirap niyo ay nag-inspire sa akin na lalo magsikap. Ang gano'n, no? Kaysa, push ka isip, sana 5 years from now, ganito na kami. Maayos sa pamilya namin, maayos sa bahay namin. Pero,
Hindi ka naman nagsisipag mag-aral. Hindi ka naman nagpapakatino. Hindi ka naman tumutulong sa pagtitipid, sa magastuhin sa bahay. Yung pinaghirapan ng pera ng magulang na binibigay sa iyo, ginagamit mo sa hindi magandang bagay. Lamang kalsada ka, gabing-gabi na. Wala kang galaw kundi mag-ML. So, paano mo makukuha yung minimiti mo magandang buhay? So, this morning, gusto natin mabago yon. Tama na. Di ba yan ang mga sinisigaw ngayon? Tama na, sobra na. Ikulong na ang magnanakaw. Di ba narinig nyo ba yun? Ikulong. Ba yun? Nanakaw. So, meron akong bibigay sa inyo mga ilan na mga bagay na dapat nating unawain patungkol sa claiming, receiving, living yung promise ni Lord. So, ano yung mga bagay na dapat nating unawain if gusto mo magkaroon impact ang message this morning about possessing our possessions? Number 1, dapat natin maunawaan, mangyayari lamang yan, mga plano mo, if susundin mo, uunawain mo ang message ito. So number 1, isang bagay na dapat natin ma-realize, sila po ay nakarating na sa bahagi ng lupang pangako. They arrived in the place of blessing. So verse 14, one day Joseph tribe came to Joseph and asked, why didn't you give us more land? So actually, kung ating unawain, nandun na sila sa lupang pangako. Ang kino-complain lang nila, kulang. Kulang. Going back years ago, more than 40 years ago, tandaan natin, slave sila ng Egyptian. Wala silang pag-aari doon. Para bang pinapagamit lang, pinatitira lang. Para kumain, makakaranas sila ng mga hagupit, paninigaw, pananakit. Naghahandle sa kala. And dahil sa biyaya ni Lord, mula sa pagiging alipin, diligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, Aaron, at dinala sa lupang pangako. From slaves to freedom. Mula sa parang tenant lamang o manggagawa, magiging owner na sila. So, ang laki ng pagkakaiba. Tulad natin, nung wala pa tayo kay Jesus Christ, hindi pa tayo mabaptize sa tubig sa pangalan niya, tumanggap ng bautismo ng Banal na Espiritu, condemned tayo. Ang magulang natin si Adam, at lahat tayo ay naging makasalanan at mamamatay at wala ng pag-asa. But because kay Jesus Christ, we found hope. May pag-asa na tayo ngayon. Magpa-influence lang tayo sa touch ni Lord sa ating buhay. Huwag tayo magre-resist. Magpabago tayo, mapag-transform. So mula sa isang dating buhay natin, napawasak, kawalang pag-asa, sa isang buhay, na kung gugustuhin natin ay protected tayo, blessed tayo, and may hope for a better tomorrow. Kaya kung uunawain natin ng mabuti, napaka-vast, napakalawak, napakalalim, napakalapad, yung pwede nating matanggap
mula sa ating pang Diyos. Tignan mo katabi mo. Pansin mo ba ang goodness ni Lord sa buhay niya? O parang isang kahig, isang tuka pa rin. Parang walang nangyari. Parang dati pa rin. Na noon, walang Kristo, itong buhay. Kaya may Kristo na daw, bakit ganyan ka pa rin? Walang pag-angat. Ang iba sa atin rito, nai-enjoy na kasama ang pamilya sa pagsimba. Ang iba, dumating sila dito, na gano'n lang sila, hanggang ngayon, gano'n pa rin. So parang walang nabago. Ang nabago lang siguro, yung pananamit, pananalita. Pero, sa maraming bagay, wala rin. Sa Saudi, madalas amin naririnig, di ba, naalala nyo, Brother Jess, Brother Hulu, same. Same. Walang pagbabago. So ito isang bagay na dapat nating unawain. Nung natanggap natin si Jesus Christ, mula sa pangit na kalagayan, dinala tayo sa mas magandang kalagayan. Pero ang tanong ko, nai-enjoy nyo ba? O tulad pa rin nung dati, confused ka, hopeless ka, malungkot ka. Di ba nariring natin, para kanino ka bumabangon? Ngayon, para bang wala pa rin sigla. Walang laban, walang fire. Walang gigil para matanggap, ma-experience ang pangako ng ating Pangdiyos. So, yung isang bagay na gusto ko munang unawain natin lahat. They were now in the place wherein they could receive many things. Tulad ngayon, supposed to be anak tayo ni Lord. Susi yan. Para ma-enjoy mo ang iba pa at napakarami pang pangako ni Lord. Pero Anton, why? Ano ang problema? Number 2, ating mapapansin, may matinding discontentment. They were engaged in discontent about their portion. Basahin natin mula verses 14 hanggang 16. One day, the Joseph's tribe came to Joseph and asked, why didn't you give us more land? So sa akin, walang problema yon. Basta lang, habang hindi mo pa nakukuha at natatanggap yung pangako ni Lord, meron kang contentment. Kasi contentment is great gain. Wag ka lang magwawala. Wag ka lang yung mawawala ka sa ministry mo, mawawala ka sa gampanin sa gawain ni Lord. Wag lang. It's alright to ask for more. Lord, I want more. Kasi kung hindi mo gagawin yan, anong klase kang anak ni Lord? Nakontento ka lang sa ganon. Wala kang kadating-dating. At kung wala kang kadating-dating, wala kang mai-impact. Kasi mga tao makakita sa'yo, bakit ako sasama dyan? Wala akong nakitang pagbabago. Sa panalita, sa kilos, sa pumuhay. So, what will attract me? Sa church nila, sa Lord nila. Noon, tanghali gumising. Ngayon, tanghali pa rin gumising. Noon, naririnig ko sigaw ng nanay, oy, bumangon ka na, maglaba ka. Ngayon, ang nabago lang, nagsisimba linggo-linggo. Pero sigaw ng nanay, sigaw ng tatay, ganun pa rin narinig ko araw-araw. Naintindihan niyo, kapatid? Yung kaya ang dahilan, kaya wala ka pa rin nakakasama sa kapatid mo, sa magulang mo, sa anak mo. So
So again, going back sa binasa natin, walang problema na magkanong discontentment. Verse 15, Joshua replied, if there's not enough room for you in the hill country of Ephraim, then go. Pero magsabing go. Speaks about moving forward, action, exploring, going deep sa faith mo. Kapatid, 20 taong ka na ganyang work. Tanong ko sa inyo, na-uplift ba ang buhay nyo? Kung hindi, baka itong message ito ay para sa iyo. Push ka complain, go. Yun ang sinabi ni Joshua, go. Explore other places. Diba? If there's no room for you in the hill country of Ephraim, then go in the forest. Lumipat kayo, punta kayo doon. Kunin nyo. Of the Perizzite and the Rephaim. Clear out the trees and make room for yourselves there. Pero kita nyo naman, verse 16, ang angal pa rin. If we do that, the answer, there still won't be enough land for us in the hill country. So kung hindi pa rin kasya nun, anong payo ni Joshua? And we can move down in Jezreel Valley. Why? Because the Canaanites who live in the Beth-Shean and the other parts of the valley have iron chariots. Kung bababa naman kami ron, ang daming kalaban. Alam niyo ba kung anong pinayo ni Joshua doon sa mga maaangal? Hindi kaya natin nakikita yung sarili natin dito. Kayo angal ang angal. Matapat ka lang ba sa giving mo ng tithes? Nagbabasa ka lang Bible ba regularly? Obedient ka ba? May ministry ka na ba sa church? Naging responsible ka ba? Yan ang problema no? Angal tayo ng angal. Parang bang yung scientist ba yun? Sinisisi yung Philippine fault, sinisisi yung Philippine dip. Ang dami sinisisi, kaya maraming earthquake. Wala akong nabasa. Si congressman kasi fault kasi ng congressman, kaya nagkaganitong bansa natin. Fault kasi ng gobyerno, kaya wala akong nabasa. Kayo ba meron kayo nabasa? Pero kung nagbabasa kayo ng Bible, mula na tayo nag-umpisa, di ba? Kaya sila nakakaranas ay dahil sa ano? Mga nagta-take away rito, mga nagbabasa ng Bible, bakit nagpapaparusa si Lord? Dahil sa kasalanan. Fault ng tao. Pero sa ma-8 work nangyayari, meron bang sabi, Lord, patawarin mo kami. Yeah, yung awit na nakahiligan ko many years ago, yung mahilig pa umawit, bumabalik sa akin, kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari. Baka ganun tayo mga kapatid. So umiiyak sila, nagdadabog sila, umaangal, na maliit ang lugar nila, kunti lang kinakain nila, ang dami ng utang. And yet, kapatid, nandun sila sa lugar na ipinangako na ni Lord. So bakit? Maangal pa rin sila. They're not enjoying it. Hindi yan naiiba sa marami nagsabing Kristiyano kuno daw sila. Christians, child of God, but they don't have yung full portion na ipinako ng Diyos Allah. So anong naging response ni Joshua sa maaangal na lahi ni Joseph? Kapatid, let's go back many years, o siguro 1,000 years na, dito sa time. Biglang pumasok sa mind ko time na nangyayari ito na maaangal. Parang hindi nila nakuha yung DNA ng tatay nila.
Narinig niyo ba umangal si Joshua noon, si Joseph, nung nasa pit siya? Nabasa niyo ba umangal si Joseph nung sinabihan siya ni asawa ni Potiphar, rape, at nakulong, umangal ba siya? Di ba hindi? Pero wala bang ginagawang mabuti si Joseph noon? Di ba lalo siya nagpakasipag kay Lord? Even sa prison, sa isang mahirap na kalagayan, kung ano mang pinagkatiwala sa kanya, faithfully, ginampanan nun. Ginampanan ni Joseph. Tama po ba? Kaya nga siya pinagkatiwalaan. Despite those painful circumstances o kalagayan, still, naging faithful si Joseph doon sa kulungan. So nakita natin pagkakaiba. Walang lupang pangako si Joseph noon. Hindi siya umangal. But also, nagsipag siya kay Lord. Kaya nga, kinakausap siya ng Panginoon eh. Kaya nga, binibigyan siyang wisdom para mag-interpret mga dreams. But yung 100 years after niya, parang may nabago. Maangal na, wala namang ginagawa. Puros angal, walang ginagawa. Puros angal, walang pagsisikap, walang pagsisipag. Walang pagsunod kay Lord, walang faithfulness, puros angal. Kaya siguro na fed up si Joshua, and you know kung ano sinabi ni Joshua? Ito yung powerful command niya, number 3, verse 15. Joshua replied, if there's not enough room for you in the hill country of Ephraim, then go in the forest to the Perizzites and Rephaim. Clear out the trees. Putulin yung mga puno. Puros kayo salita, wala kayong ginagawa. Puros kayo angal, walang pagkilos. And verse 16, even if we do that, ito, ano pa, pala sagot. Meron kayong anak na ganyan, pala sagot? Wala. Napakaswerte niya naman magulang. Even if we do that, they answered, there still won't be enough land for us in the hill country. At ito pa yung palusot nila. Ito yung fear nila. Ito yung worries nila. And if we can't move down to the Jezreel because, may Canaanites who live in Bethshan and in other parts of the valley who have iron chariots. Hindi naman kami makababa. Maaangal na, ayaw pa magkaroon ng courage para ma-overcome yung mga difficulty sa buhay. Tandaan nyo, habang nasa buhay tayo, kahit hindi ka believer, maraming balakid. At lalong believer ka, mas maraming balakid dahil lahat na lalong demonyo haharang sa'yo. Yung hindi ka pa believer kay Lord, hindi ka pa nababaptize, walang demonyong haharang sa'yo kasi kaisa kanila. Barkada ko to. Huwag niyo nagalawin yan. Barkada ko to. Isang tribo kami. Yan ang mga salita ng mga demonyo nung wala pa tayo kay Lord. Pero na-convert tayo, nakilala natin katotohanan, ang dami ng demonyong lalaban sa'yo. Verse 17, your tribes do have a lot of people. Buti na marunong si Diyos. Ang dami-dami nyo. Parang ganito, malakas ka pa. May talino ka naman. Pitakahiga ka pa rin dyan. Hindi ko alam kung araw-araw kayo dumadaan dyan sa sa Fatima, Lagro. Halos magkasunod dun eh. Yung unang lalaki, may hawak. So nakita nun, pahingi. Ay makita mo katawan niya, pwede pa naman magtrabaho kung gusto niya. Si Nanay Ingkar nga eh. Ilang taong ka na Nanay Ingkar? Ano daw? 67. Pero di ba nagtatrabaho ka pa? Eh yun eh, mga siguro 60 o 60, mga pwede lang 67, pinaksulat pahingi.
Lumakad ka lang konti, matanda rin. Ano napapansin nyo? Dami niyang basahan. Di ba nakikita nyo yun? Halos magkasunod. Na maiinis ka eh. Hindi ba kayo naiinis? Sa kasama nyo sa bahay? Si Joshua siguro nainis na. Ang dami-dami nyo. Ang lakas-lakas mo pa, may talino ka naman. Sayang yung talino mo, pahiga-higa ka lang, ginagamit mo sa ML. Hindi nyo ba nararamdaman hirap na natin? Pagod na tatay mo. Kahit may sakit yan, pumapasok sa work. Si nanay, 67 years old na, namamasukan pa. Tapos ikaw, pahiga-higa lang, patambay-tambay lang. So, meron kayo mababago? Wala. Tanungin mo, may Kristo ka ba sa buhay? Oo, Kristiyano ako. TSSFI nga ako eh. Baptizing ako in Jesus. Ba't ganyan ka pa rin? Ba nakakainis? Ngayon, kung hindi ka pa inis, ano kayang klaseng tao tayo? At ang pilang mabigat, baka para katulad tayo ng geologist ba yung scientist, kung sino-sinong fault na, Philippine fault yan. Surigao fault yan. Wala, hindi sinisi ang tao na tayo ang may problema. Anong verse out tumigil? Verse 17, verse 18. So you can't have the rest of the hill country, but it's a forest and you'll have to cut down trees and clear the land. You can also have Jezreel Valley. Even though the Canaanites, they are strong and have iron chariots, kahit marami silang mga chariots made of iron, you can force them. Pilitin mo! Kanya may kinausap na Asher, pakatapang ka naman. You can force them to leave the valley. Kaya, kung mahina dumiskarte nanay mo, wala ka lang gagawin? O paano kung na-tsempo ka sa magulang na talagang palasing-lasing lang? Hindi na sinunod eh. Nagpalusot pa, di ba? Nagpalusot si Haring Saul. Samuel kasi, yung hayop pang ano eh, pang burnt offering. Naalala nyo? Ngayon, siguro nga, ngayon yung tinutukoy sa panaya, parang curse yung Gaza. Ang pangit ng Gaza ngayon. Daming namatay, daming apektado, daming kaguluhan. Hindi ba tayo naapektuhan? No, naapektuhan tayo, biglang tumaas ang krudo. See, kung merong takot na sumunod sa utos ni Lord, ang dami na dadamay. Hello, makinig kayo. Hindi sumunod ang Israelite noon sa pangulan Saul, dami na damay. Pati tayo na damay. Alam nyo, hindi tinanggap. Dahil ginigiit yung gusto. And there are times ganun nangyari sa atin. Ang ganda ng plano ni Lord, pinipilit natin gusto pa rin natin. At inaayawan natin yung plano ng ating Panginoon. So ang lahat magsabing, go and take the land for yourself. And take the land for yourself. Number 4, malapit na tayo matapos, overcoming obstacle through faith. Anong title ng message natin? Possessing the possession. Action. Action na to. Hindi impulse panaginip. Sa Hebrews 11:1, now faith is the assurance, title, deed, confirmation of things hoped for, divine guaranteed, and the evidence of things not seen, the conviction of the reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by physical senses. Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo na ginagawa mo sa amin habang kami naglilingkod sa iyo. So that
mapuno ang joy ang aming puso, knowing na our labor is not in vain. Minsan ganun tayo, di po ba? Wala naman nangyayari eh. Tagal ko nang leader sa church. Tagal ko nang ginagawan. Wala nangyayari. Kaya yun ang prayer ko araw-araw, Lord, anoint our eyes, our spiritual eyes, so that we can see the things you're doing beyond what our physical eyes see. So that mapuno ng joy ang aming heart, knowing that our labor is not in vain. So ito yung faith eh. Hindi nga nakikita ng spirit, ng physical eye mo, pero deep in you ka naniniwala ka. Buhay ang Diyos. Totoo ang pangako niya. May gagawin ka kung kikilos ka. May gagawin siya kung kikilos ka. And not only that, lahat ng bagay ay nag-uumpisa sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi tayo pang tabi-tabi. Royal priesthood tayo. Ang tanong, nakikita mo ba sa katabi mo yan? Yes! Yung inaangal, kapatid, ng mga lahi ni Joshua, lahi ni Joseph, Joshua, kung bababa kami, nandun mga Canaanites na meron chariot made of iron. Kung pupunta kami sa kabundukan, nandun malalaking puno. Anong mangyayari if we complain and not making action? Kapatid, hindi kaya sila tutulungan ni Lord? Parang nakalimutan nila yung Jericho. Sa pagmarcha-marcha lang, pagsigaw, bumagsak ang wall of Jericho. Tama po ba? Bakit ngayon, nasa mismong promised land na sila, bigla sila nagkaroon ng takot at bigat ng katawan? Di ba? Yung pagiging anak ni Lord, bagamat sa isip muna natin yan, dapat it will inspire you, encourage you not to go higher sa buhay. Hindi yun. Important na magkaroon tayong pananampalataya sa Diyos at ang Kanyang salita. Unang-una, faith fuels our journey. Giving us strength to conquer challenges that once seemed impossible. Ito yung nagagawa ng faith. It will help us overcome challenges na sa isip mo parang ang hirap. Parang ang hirap. Hindi ko kaya. Number 2, faith in God's promises and tapping into His incredible power can be our guiding light as we face life challenges. And number 3, faith is not merely the lack of fear or doubt. It is the unwavering decision to trust God despite them. Pagka may faith, hindi na ibig sabihin biglang mawawala ang fear mo, ang anxieties mo. No. Tao tayo, nandyan pa rin yung pangamba, nandyan pa rin mga takot, nandyan pa rin mga pag-aalala. Pero pagka may faith ka, kapatid, you are inclined to overcome yung fear na yun. Kasi why? May unwavering trust ka sa pangako ng ating Diyos. Amen? Di ba may awit yun sa pambata, wag ka nang, hindi, awitin na lang, wag ka na mag-alala, oh praise the Lord, di ba? Wag ka na matakot, oh praise the Lord. Alala niyo awit na yon? Minsan siguro kailangan awitin uli natin yan. Kasi masyado tayong warrior eh. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang warrior ba yan? Parang iba sa atin. Tingnan mo nga kung may glory ni Lord yan. Kasi kung may glory ni Lord yan, kaya niya ma-overcome yung fear. At minsan ako doon tumitingin. May glory pa ba ito ni Lord? Bet parang balisa. Bet parang walang ka-life-life. Baka ay-kabod na. Alam niyo ba ibig sabihin ng ay-kabod? The glory of God has departed.
Pagka warrior ka, kapatid, maring baka nag-depart na ang banal na spirito sa'yo. Kaya sobrang na ang pagwaworry mo. Sobrang ng takot mo. Sobrang ng pag-alala mo. Meron akong 3 mga example na gusto kong ibigay sa inyo about yung naiibang uri ng faith. Kasi kung wala kang faith na talagang unwavering faith kay Lord, trust kay Lord, hindi mo mapaposes yung mga nasa isip mo lamang. Kaya pagtanda mo, aawitin mo, sayang. Ang hirap, kapatid, nung ganon, na mamamatay ka lang puro panghihinayang. Bakit? 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 Ang mabigat yung, kapatid, kung nakaratay ka sa ospital, nasa bingit ka ng kamatayan, yung mga bumibisita sa'yo, ang pinag-usapan, sana kunin na ito nila. Ang daming gastos sa gamot, sa ospital. Lord, kunin mo na. Yung mamamatay ka lang, maririnig mo pa yung mabulog na yon. Naku, ang daming utang nito. Samantala, makatabi mo sa higaan. Makikita mong bumibisita, may dalang Jollibee, McDonald's. Inaano ko lang yung mind nyo. Kasi baka mangyaring sa inyo yan eh. Pinalipas mo ang maraming panahon sa buhay mo na sinayang mo. Samantalang iba, kapatid, kaya gumaganda buhay na faithful sila eh. Kahit mahirap. Faithful sila eh. Ayaw, hindi mangyari sa atin. For example, kapatid, ang laki ng, no, parang ganito eh. Parang ganito yung laban ni Goliath ni David. Pinatalo ba ni David si Goliath? Talo. Why? Ang sabi ni David, I come in the name of the Lord. Katandaan nyo, kapatid, bago siya dumating noon, prinactice ang faith niya. Pinagpraktisan niya leon, pinagpraktisan ng oso. Kaya tayo, kapatid, kaya ka nga may pinagdadaan ngayon, gusto ni Lord, i-practice mo yung faith mo. Hello? Kaya huwag ka magulat yung may mabibigat na problema. Pinapractice ni Lord yung faith mo. Inaayos ni Lord yung attitude mo, yung character mo. Para may mapapatumba ka ng Goliath sa buhay mo. Eh dito pa lang sa maliit, puros angal na tayo, puros magdadabog. Yung para kay Lord, ayaw mo na ibigay. Inuutang mo pa. Eh, alam mo yan sa buhay mo. Mamamatay ka na hindi mo maakaisa panampalatay parents mo. Kapatid mo. Si Joshua, kapatid. Kaya nga nasabi niya, go eh. Pinagpraktisan niya yung mga kaaway na kasama niya si Moses at pinagpraktisan niya ang walls of Jericho. Kaya may case siya sabihin sa mga lahi ni Joseph na go. Kapatid, kaya kung may leader ka ngayon na malakas ang loob, na ini-inspire ka, praktisado ang faith niya. Kaya wag kang maging ibang tingin sa kanya o magdabog. Gusto niya umangat din ang uri ng pagiging anak mo ni Lord. Can you say amen? Para pinag-uusapan niya ng mga taong nakapaligid sa iyo, uy, iba na talaga si James. Uy, pinagpapala na sila James. Sanggaya ang church niyan. Gusto ko na rin sumama kung i-invite niya lang ako. Ba? Si Paul. Ay, grabe. Grabe ang faith niya kay Lord. Kaya ang dami mga churches na buksan. Ikaw, kapatid, ilang taong ka na dyan sa phase 12? Ilang taong ka na sa pang-alat? Gano'n na katagal ang gawain sa ilang-ilang? Nanganganak na ba? O hanggang ngayon wala pa rin tayo nadadala kay Lord dito sa church? Ay, question ba of faith yan? O question ng hard-headedness? Kasi ayaw natin sumunod sa utos ng ating Pangdiyos. So obstacles often serve as powerful gateway to growth.
learning, and profound spiritual development. Kaya nakita nila Joshua yung kapangyarihan ni Lord dahil hindi sila nagpapigil sa walls of Jericho. Kaya umangat si David hanggang sa trono dahil hindi siya nagpapigil, aalala at takot. Kaya kapatid, you're not going to possess yung binigay na talaga ni Lord as yours. Kasi ang dami mong in-entertain na pores. And usually naman, mga anak ni Lord, always pera. Always pera ang problema ng marami. Siguro sa church, hindi lang dito, I think lahat ng churches, siguro mga 80% mahina pagdating sa faith. Kaya unfaithful sa giving. So kung mahina ka doon, overcome mo. Starting today, bibigay ko na yung tama. Hindi ko hihiramin yan kahit anong gipit. Can you say amen? Yun ang ibig sabihin ng letter A. Pinpoint the areas where unwavering faith is essential, na importante. To conquer obstacles and embrace the challenges ahead. Letter B. Dive into compelling biblical stories and discover how their timeless lesson can inspire and transform your own life. Kaya yung mga leaders sa kakausap ko, ang gusto ko maging leader ng church, ay sure ako nagbabasa ng Bible. How can I be sure? Giving their takeaways. Doon ako sure na nagbabasa ka ng Bible. And I hope maging eye-opener sa atin to, kapatid. Itong pinag-aaralan, anong ikikwento mo kung hindi ka nagbabasa? Tama po ba? How can you inspire others kung hindi mo nakikita sa Bible yun? Grabe, ang daming storya sa Bible. Hindi ko alam kung nabasa nyo yung take-away ko ngayon about Habakkuk. Biglang na-open ang mind natin, na-realize natin, hi, ito pala yun. So kung mahina ka sa faith, lalo ka maging palabasa ng Bible. Kung ang dami mong fears, ang dami anxieties, kung hindi mo natatanggap pa yung mga pangako ng Lord, at po sa isip lang, start reading the Bible. Pangatlo, embrace a journey of placing your trust in God's sovereignty and goodness. It's a transformative practice that nurtures faith and encourages a deeper connection to our Lord Jesus Christ. In everything sa buhay mo, practice trust. Practice trust kay Lord. Lord, hindi ko alam ito. Nagagawin ko po ito, Lord. Lord, utos mo to. Nagagawin ko ito, Lord. Lord, ang dami lang yung kabaliktaran ng ina-expect ko. Pero Lord, hindi ako susuko. Embrace trusting God sa lahat ng bagay nangyari sa journey mo. And lastly, belong to the satellite. Importante ito, kapatid, para mag-grow yung faith mo. Pinag-uusapan natin ang ways to grow your faith. Pang-apat, belong to a satellite. Cell group and embrace the power of prayer. Surrounding yourself with supportive individuals. And supportive individuals can uplift your spirit and strengthen your journey. Importante, kapatid, may group support. Lalong-lalo na, kapatid, pagka mananampalataya yan. Alam nyo, every time nakikita ko yung mga posting na Jason Solano, Jason Asinas, sila Richard, yung mga may prayer meeting sa bahay na regular, sino pa mga regular dito? Sila James, sila tuloy-tuloy na, sila Brother Jess. Sabi ko, Lord, sila Claire din pala. Lord, gamitin mo ito mga prayer meeting sa bawat bahay of ways mo to build up yung prayer life natin. And through prayers, kapatid, you will be able to discern the right person you want to surround you. Kung malabnaw ka sa prayer, kung sino-sino magkakaibiganin mo. Tanong, encourager ba sila?
Ang tanong, tinutulak ka ba nila kay Lord pagka may problema ka? O stress ka? O confused ka? So kapatid, if you want to grow your faith, I hope yung 4 na ito ay i-practice mo sa buhay mo. And lastly, principle of claiming your inheritance. God gives the inheritance, but we must claim and possess it through effort. Lahat magsabing effort and faith. Hindi pa pwedeng faith lang. Kasi faith without works ay patay. So mag-asawa yung effort o work at faith. Faith alone is dead. We must not let fear or comfort make us complacent. Kaya again, patapos na ako. Isa rin sa prayer ko bago ako magbasa ng Bible. Lord, dalahin ko ang mga salita mo ay maging double-edged sword. Tumatago sa kalamlaliman namin. Ine-expose yung fear namin and anxiety, worries. Tao tayo, may fear tayo, may worries. Pero let trust of God help you overcome mga worries na yon and fear. And push you to act urgently. At huwag yung dami ng pera sa bulsa, mga victors, drives you to complacency. Na parirelax-relax ka lang, chill, walang urgency. Meron akong 5 bagay na ibibigay sa inyo about principles in claiming your inheritance. Unang-una, discover the profound essence of who you are, embrace your unique place in Christ. Meaning, dapat tanggap mo talaga na anak ka ni Lord. At may purpose ka. Hindi ka singaw. Hindi ka patapon. Hindi ka tiga-upo sa church. Dapat may ministry ka na, lalo kung baptize ka na eh. Dapat nga nagtatanong ka nga eh. Pastor, ano ba ministry ko? Tagal ko ng baptize, ilang buwan na. Eman sa bahay, i-practice mo na doon na may ginagawa ka. Sana naman wala rito kapatid, kaya ka nandito sa church dahil tinakasa mo trabaho sa bahay. Sana nandito ka kasi alam mo ang kahalaga ng pagsamba kay Lord. Pangalawa, ano pang principles in claiming your inheritance? Embrace your inheritance fully. Tanggapin mo may pangako si Lord. Yakapin mo yan. At kapag si Lord ay nangako, mangyayari yan. At yan ang take away ko kanina. Sa salita ni Lord yan, mangyayari yan. Recognizing the abundant promises, cherish blessings, and inherent rights that it bestows upon you. Kumbaga, ano matawag yan? Sa mga binibenta o mga yung bang kasama na sa binayaran mo, anong tawag doon? Ha? May inclusive na. Meron pa ibang term, isang word, medyo nangal eh. Ha? Hindi pa, may ibang word. Basta anak ka ni Lord. Kasama na yung mga pangako ni Lord doon. Yung parang gano'n, pero may one word. Kasama na. Kasama na yun. O bahala na kayo, basta kasama na yun. Ang problema kasi kapatid, tinanggap mo si Lord, pero pagka meron kang pinangako, Lord, totoo ba yun? Ba't wala? Inclusive, yun yata yung word na inisip ko, inclusive na yun. Kasama na yun sa kontrata niyo ni Lord, yung tinanggap mo pangako. Step forward with faith and seize the promises that God has waiting for you. Has waiting for you. Problema ang kumukultol sa ating fear takot. Ang problema pa, baka sama ng loob. Ayaw ko na, tampo ako sa leader ko, tampo ko kay pastor, ayaw ko na.
nangyari sa'yo. Kanya, maaangal, tamad pa. Ayaw namin magputol ng puno. Ayaw namin sa baba, matitindi kalaban nun. Paano ba? Lalo kung hindi matino ang parents, ano mangyayari? And I hope ito yung magpagising sa tuwing araw-araw. Hey, magpapakatino ako. Magpapakatapat ako. Pang-apat na, conquer obstacles and challenges by building trust and embracing the power of obedience. Ano man pinag-usapan natin? Principles in claiming our inheritance. And lastly, pwede ba tumayo tayong lahat? Sabay-sabay natin basahin to. Ready na musicians? I'm through. But I hope God is not true sa inyo. I hope. Importante itong message kasi. Sana habang nag-worship ang worship team dito, talk to God. Baka sakaling after this service, may malaking changes mangyari sa life. Family. Sabay-sabay natin basahin yung letter E. Embrace the responsibility of your inheritance and manage it with care and foresight. Make choices that will not only protect your legacy, but also enhance it for future generations. Let God speak to you right now. Pwede ba tayo pumikit lahat?